Ito na nga yung sinasabi ni Amy Marcos na si Asyong Aksaya. Habang nakakaranas ng matinding problema ang mga kababayang Pilipino po natin, lalo na at may krisis po tayo na hinaharap patungkol po sa pagmahal ng presyo ng petrolyo dito po sa ating bansa, abay mantakin nyo, eto daw pong si Mayor Basti Duterte ay spotted sa Italy. Nakita daw po sa Italy mga kababayan at sinasabi pa nga na pinagkaguluhan daw po ng mga DD-set. Ano po etong si Duterte or si Basti Duterte at nagpa-picture pa daw yung mga DD-set mga kababayan na naandyan dyan daw po sa Italy habang nakahood ng jacket na itim. Eto pong si Basti Duterte. Ngayon, sabi pa dito mga kababayan, kalaunan daw ay tinanggal ni Mayor Basti Duterte ang kanyang hood at nakipag-usap daw po sa kanyang mga taga-suporta sa naturang pagtitipon. At sinabi daw po ng alkalde mga kababayan na nakulong umano ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil daw po sa pagtutol sa people and control of the Philippines. Yan po yung paninira na sinasabi po mga kababayan ni Basti Duterte. Ito pa nga yung ibang parte ng sinasabi niya. Yung direksyon ng ating bansa ay nasa mga kamay nyo. So, wait lang. Ano ba to? Maagang pangangampanya ba to? O bakit sinasabi dito yung direksyon daw po ng ating bansa ay nasa mga kamay daw po ng mga kababayang Pilipino po natin? Sinasabi niya to nung nasa Italy siya. So ibig sabihin naglilibot-libot na sila sa iba't ibang mga bansa para mangampanya. Napakaaga pa niyan. Basti Duterte. Dapat ang ginagawa mo, nag-i-stay ka dito sa ating bansa at pinagtatrabahuan mo yung mga constituent mo. Lalo na't mayor ka pa naman ng Davao City. Mahirap yan, pa-travel-travel ka kaya hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa lungsod mo. Di po ba mga kababayan? O sabi dito, legit yan, nasa Italy. O di ba nasa Italy nga, papasarap buhay. O di ito nga yung tinutukoy ni Amy Marcos na si Asyong Aksaya. Habang dumadanas ng krisis sa mga kababayang Pilipino po natin sa pagtaas ng petrolyo, nagpapasarap lamang po sila sa ibang bansa. Anyway, tuloy pa natin. Pagkatapos nung kapatid, yung kapatid naman ang umaalis. Ano po, lupit? tingin ko nagkamali tayo. Ito kay Bangag. Pero hindi pa naman tapos ang lahat. Hanggang sa naniniwala pa rin kayo na Ito talaga literal na bangag. Ito talagang si Basti Duterte ang literal na bangag mga kababayan. Bakit natin nasabi? Biruin mo, may krisis ang Pilipinas, nagagawa mo pa mag-travel abroad, magpasarap dyan sa Italy. makamit natin, Diba? ang Pilipinas na gusto natin. Ayan o. Pero kung tutuusan, hindi yan komportable. Buong gabi. Ang gugulo nyo. Baka ipasok tayo sa presinto dito. Uban kami. Excited kami. Alam ko naman yun. Thank you. God bless you. Unang-una, maraming salamat sa pinapakita niyong suporta sa tatay ko. Kahit alam ko na may mga trabaho kayo, busy kayo at lahat, nandito kayo para ipakita yung suporta ni former President Rodrigo Duterte. Malaking bagay sa amin yon, lalo na sa sitwasyon namin ngayon na Maawa effect. medyo may problema Gamit na gamit yung tatay na nakakulong na. talaga tayo sa politika doon sa Pilipinas. Hindi namin alam kung ano talaga yung kasalanan talaga ng tao at kung bakit ganun yung treatment na binigay ng presidente natin ngayon. Ito para po sa kaalaman ng mga kababayang Pilipino po natin ha. Meron po tayo mga kababayan na Pilipino na hindi na po nawalan sa madalit salita ng tiwala nung panahon ni dating Pangulong Duterte sa paggulong po ng proseso ng batas dito po sa ating bansa. Ngayon, lumapit po yung mga kababayang Pilipino natin na yon kay former Senator Trillanes at dahil po dyan nagsampa si former Senator Trillanes ng kaso sa International Criminal Court at si Digong po ang sinampahan ng kaso doon. Ngayon mga kababayan, kung matatandaan nyo, nagkaroon ng press ko noon si dating Pangulong Duterte at sinabi niya na wag daw pong sisihin si PBBM kung bakit siya hinahabol ng International Criminal Court dahil matagal na daw po siyang hinahabol
ng International Criminal Court. Ngayon naman mga kababayan, kung ako ang presidente at araw-araw mo akong sinisiraan, araw-araw mong sinisira ang kredibilidad ko porkit may mga taong nagtitiwala sa'yo dahil former president ka, lalo na at may pananagutan ka din, bakit pa kita poprotektahan? Di ba ang gagawin ko mga kababayan, much better, harapin mo yung kaso mo. Kaysa protektahan kita. Araw-araw mo naman akong sinisira sa mata ng mga kababayang Pilipino natin, hindi mo hayaan na magtrabaho ako at gampanan mo yung trabaho ko. Porket hindi ko lang kinukonsinte yung katiwalian na ginagawa nyo, sisiraan mo na ako. Di ba mga kababayan, kung ako ang presidente, ganun din ang gagawin ko. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Uwi na lang natin sa 2028. Sige, basta Sandali lang. yung naniniwala naman siguro kayo sa tatay ko kaya nandito kayo. Gamit na gamit ang tatay. Ano kaya mangyayari at kapalaran ng mga ito kung hindi naging anak ni Duterte to? Hindi ako nagtatanong lang mga kababayan ha. Eto, wag na tayo magpaka-ipokrito. Kaya lang naman kasi kilala si Sara Duterte. Kaya lang naman kasi kilala si Basti Duterte, si Pulong Duterte, etong si Nakiti Duterte kasi naging anak sila ni Digong. At hindi makikilala yung mga yan kung hindi tinulungan si Digong noong 2016 ng mga Marcoses. Utang na loob nyo pa rin sa mga Marcoses kung bakit kayo kilala ngayon. Di po ba? Yan po ang masakit na katotohanan dyan. Saan kaya pupulutin ng mga ito kung hindi ito anak ni Duterte? Ito, gamit na gamit ang pangalan ng tatay, oh. Kasi sa pinakita niyang pamamalakad nung siya naging presidente. Ah. So, yung advice ko lang, pag may nakita kayong kandidato ngayong 2028 na tingin nyo na maitutuloy yung nagawa ng mga magagandang bagay o nagustuhan nyo sa tatay ko, yun ang piliin nyo. Kasi uulitin ko, kasi kakagaling ko lang ng Netherlands doon sa Hague, binisita ko yung tatay ko. Kasi yung direksyon ng ating bansa ay nasa mga kamay nyo. Yan na. Namuliti ka na. Tingin ko nagkamali tayo. Ito kay... Pag sinabi kasi na ipagpapatuloy yung mga ginawa ng kanyang tatay, alam niyo na kung sino yung pinupunto niya dito na dapat iboto. Si Sara Duterte. Yun po talaga mga kababayan, ang itinatanim na nila sa utak ng mga didisit na nasa sa ibang bansa. Anyway, tuloy pa natin. Bangag. Oh. Pero hindi pa naman tapos ang lahat. Hanggat sa naniniwala pa rin kayo na makakamit natin ang Pilipinas na gusto natin at sabay ginadam ko sa kuwan Tagalog. Pangarap. Pinapangarap natin. Sige po. Tingin nyo, pag hindi nyo binitawan yung paniniwala na yun, mapupunta pa rin tayo doon. Babawi tayo. Laki ng gastos ng mga to, mga kababayan, sa pagta-travel abroad nila. O, kita nyo yung mga bodyguard sa likod ni Basti Duterte, oh. Yung mga yan, triple sahod ng mga yan. Di po ba? Malalaki sahod ng mga yan. Tuwing lalabas ng bansa, itong mga Duterte, biruin nyo, taong bayan na nagbabayad sa mga yan. Kayo ang nagpapasahod dito po sa paglabas-labas nila ng ibang bansang ito, yung mga bodyguard na kasama nila dyan. Triple sahod ng mga yan, mga kababayan. So, nakikita ko naman na yung suporta sa tatay ko, andyan pa rin naman. So, ibig sabihin yung paniniwala na yun, nandyan pa rin. So, wag lang tayong titigil at hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Eto pa mga kababayan, sabi pa dito, oh, Basti Duterte re-respect din kaya siya pagdating ng araw ng maging presidente namin si BP Inday. Ito Hindi nyo makikita yung mga kayang gawin ng isang tao na maging presidente sa isang bansa. Sabihin na natin, kasi nga may marami siyang nabangga. Yung mga mayayaman, yung mga oligarko, yung mga landlord, lahat. Yun naman yung mga kalaban niya. Yun yung may hawak ng yun yung may hawak ng Pilipinas. Sila yung mayaman. Nasa position of power sila. So ngayon, yung pagbaba ng tatay ko, pinagtulungan nila. Kasama nila yung pangag na presidente. Hindi nyo... Yun yung mga itinatanim nila mga kababayan sa isipan ng mga kababayang Pilipino po natin na kaya daw po si Duterte nakulong sa International Criminal Court kasi daw pinagtulungan daw ng mga oligarch. And then mga kababayan, katulong din daw ang ating mahal na presidente. Pero kung titingnan nyo talaga yung sinabi ko sa inyo kanina,
na paano po protektahan ni PBBM si Digong kung halos araw-araw sinisira ni Digong ang kredibilidad ng kasalukuyang presidente. So kahit ako, much better harapin niya yung pananagutan niya kaysa naman protektahan ko siya pero sarili kong kamay kinakagat niya. Mga kababayan, kaysa alagaan ko siya sa palad ko na kinakagat na wala siyang ibang ginawa kung hindi kagatin yung palad ko, much better harapin na lamang niya yung pananagutan niya at yun yung ginawa ng ating administrasyon ngayon. Ano po ang ipaubaya sa Interpol yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte dahil meron po tayong obligasyon sa Interpol. Mga kababayan, so ngayon, habang nagpapasarap dyan, si Basti Duterte sa Italy, hindi niya namamalayan na unti-unti na siyang naipapahiya ng mga kababayan niya sa Davao. Kasi kung titingnan niyo mga kababayan, sabi po dito sa Abante, News Online, ito basahin natin. Himas rehas ang isang high-value target sa ng ipinagbabawal na bato matapos siyang mabitag at makumpiskahan ng mahigit 7 milyong halaga ng umano'y ipinagbabawal na bato sa ikinasang bypass operation sa Barangay Maa, Poblacion District sa Davao City noong Huwebes. O ayan o, dahil hindi ka nagtatrabaho, Mayor Basti Duterte, akala ko ba galit kayo sa ipinagbabawal na bato o bakit ang dami pa rin nahuhuli sa lugar ninyo? Eh di ba dapat kapag ka sinabing bailiwick, kapag ka sinabing baluarte ng mga Duterte, di ba dapat yung mga durugista at yung mga gumagamit ng ipinagbabawal na bato or nagbibenta ng ipinagbabawal na bato, eh di ba dapat takot na magtinda dyan o magnegosyo dyan ng ipinagbabawal na bato kasi nga bailiwick yan ng mga Duterte. Eh bakit dito, kung mapapansin po ninyo, habang wala si Basti Duterte at nagpapasara po sa Italy, nagpapaka-asyong aksaya, eh yung mga yung mga kapulisan natin nakasabat po ng mga tao na taga Davao na nagbibenta ng ipinagbabawal na bato na nagkakahalaga ng 7 milyon pesos. At mismong nasabat pa ito mga kababayan sa Davao City pa mismo, baluarte ni Mayor Basti Duterte. Eh akala ko ba Mayor galit ka dito sa ganito? O bakit may mga nasasabat pa rin ganito? Kung talagang galit kayo sa ganito eh bakit may mga nahuhuli pa rin? Di po ba? So ibig sabihin, mga kababayan, yung pagsugpo nila sa ipinagbabawal na bato, eh isang malaking kalokohan lamang po yan. Kasi nga, kung kahit sa distrito ni Basti Duterte, eh hindi niya magawang linisin, o paano nila lilinisin ang Pilipinas? Eh kung sa mismong distrito nga ni Basti Duterte, napakarumi kasi nga may mga ganitong gawain. At saka bailiwick yan ng mga Duterte, dapat takot gumamit o magbenta ng ipinagbabawal na bato yung mga tao dyan. O bakit may mga nasasabat pa rin? Di po ba yan ang problema? Kaya Basti Duterte masyadong nagmamagaling mga kababayan, pero ang ending palpak din naman pala. Kasi nga may mga ganito pang insidente ng pangyayari na kung saan may mga tulak ang naaaresto pa rin dyan po sa Davao City mga kababayan dahil po sa pagbibenta o paggamit ng ipinagbabawal na bato. So gaya nga po ng lagi kong sinasabi, sana bago niya linisin o sabihin na lilinisin po nila ang Pilipinas, much better linisin muna niya yung sarili po niyang lungsod. Yun po yung pinakamainam mga kababayan. Ano po, so kayo, kung kayo ang tatanungin, ano po masasabi nyo na habang nagta-travel abroad, nasa Italy, ito pong si Basti Duterte ay ipinapahiya siya ng mga kababayan niya dito po sa Davao. Ano po sa Davao City. So comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo at komento nyo hingil po dyan.